Dalay ko nga buhay na Diyos, maayong gabi ang kanimo, ang bubuhat sa langit o sa yuta, sa dili makita o sa makita, ikaw na naghari kanunay sa mga kasikasik o guna-guna, ipadala ang iyong Espiritu Santo, aron giya ka na mo, matagusa, ilami na sa among bagong ligado karon munta, na inaagi sa iyong pulong, makasabot mo sila, umutuhog, usap sa ilang kagsa-kagsa na kasikasik. O diya Ginoo, daghang salamat sa grasya nga kanunay nga gihatag nimo kanamo matag-usa o inausab nga ilayo mi sa mga kadautan, disgrasya o mga kahidya o kini tanan among ipangayo sa iyong bugtong anak nga si Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So mayong gabi sa tanan mga igsoon. So, ato ang topic, no, atong kaning kwan, larawan. So, kining set, relic, o image. So, ato lang sugdan sa larawan. Kaya mo guni kasagaran yun nga, hindi na atake sa tuwa. So, mo na nga, atong pabaliktad ka. Image na na. So, pabaliktad kay I6 na rin ba? So, kini, so kinahanglan man gyud na dinhi sa atuang nasudlan, no, kinahanglan gyud na gyud tay iprueba dili lang sa mga teksto kung dili usab sa atuang CCC. So ang CCC mo na ang Catechism of the Catholic Church. So dinhi ang CCC sa larawan, so nagani sa sa 2131. So nga nagaingon dinhi, the Christian veneration of image is not contrary to first commandment, which prescribe idol indeed the honor rendered in image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrait it in. The honor paid sa image is respectful veneration, not to adoration due to God alone. So, unsa man ang larawan so, sa simbahang Katoliko. So, giingon diya sa sisi usab diya sa 2131, binasi mismo sa misteryo sa pagkatao sa pulong sa Ginoong Hesus. So, ay kapito nga pangkinatibukang tigong sa Syria sa tuig 787 nagpatinaw batok sa tigpasipala sa mga larawan ni Ginoong Hesus. Apan giingon usab sa inahan sa Dios, Birhen Maria, ug sa angin, ug sa mga angin, ug sa tanang mga santos. Pinaagi sa pagkatao ang anak sa Dios nagduso sa usa ka bagong pagdumala sa larawan. So ang etymology o kagikan sa pulong nga larawan mao ang Griego nga pulong, icon. Sa Latin na imago, sa English image or icon. So ang larawan o rebulto sa mga santos, so mo na ang gikuan. Ang mga larawan gitugot sa Dios mao ang larawan nga balaan, santos. Nga mao ang larawan ni Ginoong Hesus, Birhen Maria, o sa mga pinili, apil na mga apostoles ko, so batong gingon ni Bron, so mga anghel. Prueba na gitugot sa Dios ang larawang o rebulto sa mga santos, o guban pa ang mga larawan sa nga wala iniingon nga Dios. So mao ang pagsugo sa Dios kang Moises nga magbuhat og kirubin. So ang kirubin larawan man o rebulto. O sa mao na ang tawag usab nato sa Bisaya nga anghel. So sa libro sa Exodo, atong mabasa nga ang Dios nagsugo ni Moises sa pagbuhat ng kirubin. Diya sa Exodo 25, versikulo 18, 22. So, kaliyong kong basa mo. Asa mo? Exodo 20, versikulo. At kato kay dako kay para dili mo siga kung mata. Sige lang kay Exodo 25, versikulo 18 ko 22. Sa isig katungoy sa tabon sa sudlanan, paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katungoy niini, imuha ang mga kirubin nga unay gayud sa tabon. Kinahanglan nga ang mga kirubin magbukal sa ilang mga pako aron mapandungan sa ilang pako ang tabon. Bagat-bangay sila nga magtan-aw sa tabon. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato ug tabuning ang sudlanan. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel.
klaro no nga naduog nato nga nagsugo gayud ang Dios kang Moises sa pagpabuhat og larawan sa kerubin. So diha mismo makikita ang Dios sa tunga-tunga sa duha ka anghel. So mo nang ilang kani ko ang mga igsoon nga dili Katoliko mo nang sige sila ingon diha nga nagsimba lang tag Dios. So nagpamatuod lang dinhi nga aduna gayud larawan nga gitugot ug aduna koy gidili. So din mismo ang Dios nga nagsugo kang San Moises no nga pagpabuhat og larawan sa anghel. Kung dinhi usab sa numeros dili lang ang anghel o larawan sa anghel ang ipabuhat sa Ginoo, na usab dinhi nga atong nagpabuhat ang ato ang Ginoo kang Moises o kuan larawan sa bitin no kay katong mga panghitabo gisilutan ng mga Israelita tungod kay bisan pa man sa luyo sa pagluwas kanila, so nagbagulbul sila kay nanong yani mamapatyon ba mi sa kagutom. Sumo na nga ang ilang ginakaon dito wala na ilasa, mas importante mabuhi pero nagreklamo sila sa Ginoo no. Sumo na nga atong basahon dinhi sa kwan sa Numeros Kapitulo 21 bersikulo 8 bro. Talihon ko bro. Or city sugdi sa city bro para masabtan. So makita na to diya o madungog na to diya nga gisulot naghatag og silot ang kuano Dios mo nang pinagi sa larawan sa bitin. So nga wala sila putob sa napakan, dili sila mga matay o. O giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan sa bitin nga bronze o ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukod ug ang ipaakag bitin dili mamatay kon makatan-aw niini. So muna no. So nadyoy kuano kanang nga kung ang larawan di ay kung gipabuhat pa yun sa Dios nga larawan sa bitin kay tungod kay pinaagi sa larawan sa bitin nga nangapatan sila pagmutanaw lang so dili mamatay. So nagpamatuod lang nga unsa ka importante ang larawan no, dili lang ingon sila pagbasa na larawan inukit sa tao mingon dahil sila Dios. So diha maabot ta diha no nga kanang mingon sila Dios di na sila makapamatuod kay tanan nga teksto ilang gigamit din ha. So dili gid nila magkuan kay wala may mga pangalan. Samantala ang ato ang gipahayag dinhi na yung mga pangalan so kinsa ng mga kuan. Unya maabot ta diha sa kanang si kinsa na ang mga Dios. So daghan kay tong ipakita niya no. So dinhi busa kung gilili pa sa Dios ang larawan o ribulto nganong ang Dios nagpabuhat og mga larawan sa o ribulto no. So kung dili lang ang Dios nagpabuhat og mga larawan pati pud ang templo sa Dios. So ang templo sa Dios mo man ang simbahan. So ato ang simbahan di ba puno sa mga larawan. So mo na no, mabasa na to na diya sa Ezekiel 41 bersikulo 17 hangtod sa 19. So talihon ko bro sa Ezekiel 41 bersikulo 17 nga ang templo sa Dios puno sa mga larawan. So nga na kanindot nga mingon sila nga ang mga larawan Dios. So nga Ezekiel 17 Bay, 40 17. Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17. Oh, 17, 19. So. Ang bumbong sa sulod sa templo gikan sa salong hangtod sa ibabaw sa pultahan ikulitan og mga larawan sa mga palmira og sa mga kirubin. Ang hulagway sa palmira og sa mga kirubin nag-ulos-ulos matag kirubin may duha ka nawong. May nawong sa tawo nga nagatubang sa palmira sa usa ka kilid ug ang usa nawong sa leon ug nagatubang kini sa palmira sa laing kilid. Ikulit kini sa tibuok palibot sa templo. So mo na no nga klaro kay diya udayag nga ang simbahan day ang templo day sa Dios puno sa mga larawan, sa mga anghel, mga santos, mga tao, aduna pay leon sama karon diyan ay leon diya nga larawan no. So mo na nga ang larawan basta dili na to ingon nga mao atong giampuan so dili ka resultate sa atong mga pagtulunan. So ang atong mga Dios ang giingon diha katong nga mga hari sa una nga nagpaka-Dios o to sila ang mga Dios o ang mga katong pagluwas sa Ginoo kang kuan pinagi ka Moises mga Israelita nya nagbuhat sila og dako nga turo ug ila tong gisimba mo to ang klaro nga Dios. O kanang templo sa ato nga panahon karon mo na ang balay alagpuan sa Dios. So mabasa nato na kanang balay
ang templo mao na ang balay sa Dios no kanang sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 21. So atong basahon diyan sa Mateo 23 bersikulo 21. So tayo ko basa bro. Ha? Ana. Asa? Anang 23 dia, 21. Ay, ikaw basa o? Tapunan makubasa. Ano pulang kang basa? Kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo dito. No, so mo na no ang templo di ay nanumpa o nagampos mo na ang balay alampuhan. So mo yung simbahan gapon. So kaniya tumagod ang simbahan mga pinulungan sa mga templo o sa kuan ato nang ipaklaro diri nga ang nag-ingon man diha nga kung may manumpa sa templo nanumpa siya niini og sa Dios nga nagpuyo dito. So mo na yung balay alampuhan sa Dios. So mo na ato ang simbahan. So mabasa na to so sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 21. So pagbasa sa Biblia bro no, ang una na kapitulo kasi nga bersikulo para di mo malipat ka sa una lipat mo na. Mateo kapitulo bersikulo. So mo na siya pagbasa sa sa paggamit sa Biblia bersikulo. So dugang pa ang larawan nga giulag ko sa Dios sa iyang pagpabuhat og bitin o kung bitin nga tumbaga aron pag-ayo sa mga tao nga napakan og bitin. Kung gibasa mo ni bro no kung sa Numeros 21 bersikulo 7 hangtod sa 8. So mao ang ribulto ni Ginoong Hesus nga gilansang sa cross o crucifix. Si Ginoong Hesus ingon nga giisa ni Moises dito sa kaymangawan ang bitin nga tumbaga nga ibutang sa tukon ang anak sa tao kinahanglan iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So ato na mabasa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 15. Palihog bro na to tapos ako ipasabot na. So Juan kapitulo 3 bersikulo 14 to 15. Sama nga giisa ni Moises dito sa kamingawan, ang bitin nga bronze nga gibutang og tukod. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So klaro na nga kanang atuang simbahang Katoliko. Diya din sa sulod lang akong basiya no. Usama sa tubitin nga giisa dito kutot sa napatan sa bitin, mutanaw sa bitin, larawan sa bitin, dili mamatay. So, usab, sa tuwa din na sa simbahang Katoliko, sa sunod sa tuwa, na may cross yan nung naglupadik si Jesus nga, ang yang agi yung larawan. So, sama na nag-ingon dito sa atong nabasa nga, every time kung mag-ampo ka diha, mutanaw pa siya yung larawan sa nakalupa siya. So, kung kutod daw sa nagatuo sa kay Ginoong Jesucristo, magkabaton o kinabuhing walay katapusan. So, muna explanation dahil nga, nanong natay larawan nga natin si Jesucristo. Kay every time na mag-ampo kita diya, mangaliyat kita, so makabaton kita o kinabuhing walay katapusan. So, ang kinabuhing walay katapusan, mo yun ang akong paingon na sa langit. So, yung nga mapapakila ko mga sala diha. Kay kapag musulod ka siya sa simbahan, mag-ampo ka, mututok mo kita sa tuwang diya sa Jesucristo no siya larawan. So, muna aduna mo po ipangutana lang nano sa tuwang sulod sa simbahan naman yung larawan ni Jesucristo nga nagdupa. So, sama itong bitin, kita kay, ang ato na alaot man ta sa tuwang mga sala, so mamo na makapatay sa tuwang mga imperno. So, every time dahil nga, sama sa napakan ng bitin, napakan sila, kung di sila makan itong bitin, nga larawan, mamatay man sila. And then, pasabot mamatay, confirm na sila. And then, dili, kita, sa tuwang kapanahonan, so pag mag-ampo ka niya, sunod sa simbahan, tanong ka sa larawan sa kay Ginoong Jesucristo, so mapapa kaya namuyo ko ta ngayon ka sa iyo ang tanong ka sa krus o sa larawan ni Jesucristo mo isang ang tema niya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14. So mo kana nganong ang Kristiyanos dunay ributo ni Jesus diya sa sulod sa simbahan Katoliko no. Ug lain usab kanang atuang medical no kanang diya sa tuwang pharmacy. So susama usab na sa larawan sa bitin nga atong nga po ang medical nga kwan dyan. Nga nung naman yun nagpulupot nga bitin dyan ng mga explanation. Oh.
Juan Kapitulo 3, versikulo 14-15. Sa butika. So, hindi, mauni siya kung cross na naa si Kristo larawan. Kini sa kaning nailarawan nga ang sa butika na sign nga bitin, sumuna nga makaayo to ang tambal nga gibaligya diya sa butika. So, susama na sa bitin na larawan, makaayo, dili mamatay sa tuwang larawan sa tuwang Ginoo diya nga na diya na sa crucifix. So, makaluwas ka na to, makabaton tag kinabuhing walay katapusan. And then, motong gingon na to no, kung sa diya sa atong butika no, na yung mga kwan, ang mga tambal yan, nagpamatuod lang nga, makaayo. So, prescribed sa doktor gihapon. Kaya lisod mo bugay, sige pag-inom, para sa uwa, kung ginom na ito para sa kwan. So, kini, dili tungod ni ditudlo sa propeta sa Dios, sama ni propeta Samuel nga ang Ginoo naglingkod diya sa duha ka kerubin. So, babasa na ito na diya sa 2 Samuel Kapitulo 6. 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 2. So, kaliyo kong basa para atong makita. Diya dahil sa tunga-tunga sa larawan, na diya ang Diyos, ang presensya sa Ginoo. So, muna, 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 2. Ay, 2 Samuel. 2 Samuel. 6, 2. Unya mi adto si David ug ang iyang mga tawo sa Baalil Huda aron pagkuha dito sa sudanan sa kasabutan sa Dios. Si Yahweh nga labing amhanan nga naglingkod diha sa mga kirubin. Klaro no nga ang ato ang Ginoo nga labing halandong Dios naglingkod sa diya sa tunga-tunga sa mga larawan sa mga anghel. So, naman na kanang larawan sa anghel magod na diya kasabutan so tabernacle. So kung diya kita mag-ampo o diya ta nakapokus bisag layo ta siya na nag-ampo ta dito nagtutong ta sa tabernacle na diya ang duha ka anghel. So naa diya ang presensya sa Dios. Naa diya unsay yung dingon diri si Yahweh nga labing gamanan nga naglingkod diya sa mga kerubin. So, naa gyud ang mga larawan nato dili gyud na yun but naa gyud diya ang presensya sa Dios. Kung sama usab diya sa kwan. So, tayo ko usab bro dili sa Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 3. And then Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 3. Na mikayab diya nga ang kwan no sa 9:3. Niining higayon na ang silaw sa himaya sa Dios sa Israel nga diha sa kirubin nikayab ngadto sa pultahan sa templo. Unya gitawag niya ang tawo nga nagbistig lino o nagdalag sulatan. So muna no nga kanagay tayo mga kwan diha nga nagula sila presensya sa Dios ang diha sa mga himaya sa Dios sa mga larawan. Ug usab diya sa tong sulod sa tong panimalay. Diba, every time na mag-grocery ta, o mag-ampo ta, adun na tayo mga larawan diha, every time na mag-ampo ta na diya ang presensya sa Dios. Simuling, dili din makawang nga itong pag-ampo, kay tungod kay diya guys sa mga larawan, sa itong mga santos na diha, sa mga Mary, kung namatay mga anghel pag diya, so na diya ang presensya sa Dios. Dili lang sa sunod sa simbahan. Kaya mingo man na sila, so, nagsimba ka bisan diya sa sunod sa simba, sa inyong balay, namoy altar, o natay mga larawan, nagsimba mo Diyos, pero dini, ato mabasa diya sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 5, na naagay, bisag wala ta sa templo sa simbahan, sa Diyos, naagapon sa panimalay, naagapon ng Diyos diya, naagapon ang iyang presensya, sumala diya sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 5. So, palihog ko bro. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 5. Ibabaw sa sulanan sa kasabutan, dito ang mga binuhat o kirubin. Sila maoy timainghan sa presensya sa Dios. Ipandungan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pasaylua ang mga sala. Apan niining bahina dili nato matagsa-tagsa pagsaysay ang tanan. So, mao na no dili lang dahil sa templo nga every time nakamputan nga naari itong presensya sa Dios. Sama usab sa atuang panimalay nga bisan sa atuang sakyanan
sa atong kutsi ba diya o motor na tayo mga saryo na ilarawan diya before ta mo lakaw mangros mo kita mga puta diya sunod diya ang presensya sa Dios sumala diya sa Hebreo Kapitulo 9 versikulo 5 so huwag sila na sa simbahan naman ang mga larawan o kanang ingon diya sa Ezekiel 41 ngano diya sa inyong altar sa sulod si Panimalay nagsimba mo Dios so dini napamatudan na to nga na sa sulod sa Panimalay nagapon ang presensya sa Dios nga atong mga larawan bisag asa so wala man ni nakaingon nga diya sa sulod sa balay kung dili ibabaw sa sulanan kung asa itong mga kirubin nga binuhat nga larawan mo na itimahilan nga anaa diya ang presensya sa Dios o bisag sa atong mga sakyanan naagapon every time nga nanawag ka sa Ginoo no ihikap ka magurus ka naagapon nila so o dili usab sa kuan katong ang uban kung niyon na sila na nabatay mabasa nila nga sa templo nagampo nakatubang sa larawan kay putok sa mga katubang daw sa larawan magampo Dios na daw nagsimbaso dinhi sa 2 Hari Kapitulo 19 versikulo 14 hangtod sa 15 so masayra na to diya masabtan nga adunay nagampo kaniadto pa lang niadto sa templo sa simbahan nagampo nakatubang sa mga larawan so magamit 2 Hari Kapitulo 19 versikulo 14-15. So, nabiya nga, nakatubang Diyos siya sa mga larawan. So, nag-ampo siya. So, muna yung nga, basa bro. 14-15. 14-15. Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihigyan sa atubangan sa Ginoo. Unya nag-ampo siya o Ginoo nga Dios sa Israel kana ang maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Diyos nga naghari sa tibok kalibutan ug maoy nagbuhat sa langit ug yuta. So, see? Klaro kayo nga, nag-ingon sila, niadto siya sa templo si Ezekias. Iyang gihikyan ang sulat sa gipadala sa hari sa Syria. Niadto siya sa templo ug nag-ampo, nagkatubang sa mga larawan nga naadiya labing halandong nga Dios nga naglingkod sa tunga-tunga. So pasabot atong mga larawan din naagyod ang presensya sa Dios. Kay sumala ang nausap nga nakutay na basa nga nagkatubang nagampo sa mga larawan. Pero buti pasabot ni bisan pa bilang kita wala nagampo tatubang sa larawan wala man na nagingon nga ang larawan ang yapuan. Bisa pag si Kristo ang larawan ni Kristo nagkatubang ta siya nagkatubang ta. Dili man ang larawan atong giampuan, kung dili ang gilarawanan. Kung sabi kayo dito sa Ginoo atong Mateo 6 versikulo 9, inganiyon ang pag-ampo. Amana mo naka sa mga langit, dili ko amana mo naka sa larawan. So muna kung namangtala sa ito nga, nagatubang mo, nag-ampo mo dili. Ang itulo sa Diyos, amana mo nga naka sa mga langit. Kung wala na mo na nag-ampo ta, dili nagaputa sa usa ka larawan wala ka diha dili na mao atong gihapuan. So kung dili ko na si Kristo nagpatabang kay talya say sa si Mama Mary so nagpatabang ta kay Mama Mary nga dunggon ng atong mga pagampo. So mo na nga mabot diha unya. So diha sa usab sa 2 Hari 23 versikulo 17-19 maay kuha diha nga ang larawan sa mga propeta ang balaad sa Dios wala gipailagkan. So atong basahon na diya para atong masagtan. So 23 versikulo 3 17 to 18. 23 17 18. So kanya ko basa na kuan din ato lang basahon sa diya paubos. Sugdan nato sa kay kini mo gisugo ni Osias na ipabungkag to mga larawan sa mga Dios. So sugdan nato ni sa kaning 17 mo ni larawan nga wala gipailakan. Kung may pasabot din na ang larawan dahil nga dahil nga dili kanang iya sa Dios. So katong di ka kasilagan sa Dios kato tong mga larawan nga mga Dios. Unya atong ibalik na to og pabasa. Unya mingon siya, unsa ba kanang monumentuha sa unahan? Ginan siya sa mga tao sa syudad. Lugnanan ka na sa propeta sa Dios nga taga-Huda nga nagtagna niining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel. Og si Hosias mingon, ayaw ka naghilabti o ayaw ipakalon ang iyang bugog, mga bugog.
So klaro no, wala gipahilabtan sa ni Osias tungod kay katong nga larawan mao to ang manang propeta o mga sinugo sa Dios, wala gipahilabtan sa Dios. Pati ganito mga bukog niya wala hilabti sumala sa kung nabasa na dungog nga nagingon diya nga ayaw ka na pahilabti. So ang larawan dahil nga gitugot sa Dios dili gyud pahilabtan. So kung mao ni ang ginagamit kasagaran nila no. Pero kini nga 17 kini bersikulo 17 di nila ni apil kay ang larawan nga katong monumento wala ba pahilabti di nila ni apil. Ang ilang basahon dili kasagaran ang pangdaot sa to kaning 2 Hari versikulo 3 hangtod sa 16. So masayra na to basahon. Mitindog ang hari tupad sa haligi o katubangan sa Ginoo. Misaad siya sa mga magbatinumanon siya sa Ginoo o magbuhat sa tanang tinumanon o kasuguan sa tibuok iyang kasing-kasing o kalag sa pagtuman sa tanan nga naisulat sa kasabutan. Unya gisugo sa hari ang mga pangulo si Kiyas, lakip ang mga pari nga lumulupyo. Luyo-luyo niya ingon nga magbalantay sa pultahan sa templo nga gipaguba tanan galamiton sa gigamit sa mga pagsimba kang Baal o sa diyosa nga si Assyria. Sumo no, si Baal ang diyosa kaga Assyria. Sunod yung pangalan ng mga Diyos. So gikan ini gikan sa 3 hangtod sa 16 mo ni mga larawan mo ni mga Diyos ng mga larawan nga buwan mabasa na to ni tanan buwan bituon mga tulang sayro si Asira si Moab si Mulok. So mo ni lang gigamit kung nasa templo sa Dios. Nasa templo sa Dios. So ngano yung mga larawan diya sa Dios Hari 23 nga gipaguba sa Dios ang mga larawan sa buwan, mga ilupit sa tao. So naay baba, naay mata, naay ilong. Mo na dili makita na. Apan dili nila na iapil ang 17 kay ang 17 mo na itubag na to. So katong 3 o 16 ang tubag ang nganong gipaguba to sa Dios ug gipakalot ang ilang mga bukog tungod kay kato mga Dios no giila mo tong Dios nila tong mga hari nga nagpaka-Dios ba o katong mga kulagway nga sa langit nga buwan bituon nagbuhat man pud sila diya mabasa na to na diya sa gikan sa 3 mabasa na to na diya nga larawan sa buwan ilang gisimbahan larawan sa bituin ilang bituon ilang gisimbahan sumo na nga kuan pero dili nila iapil. Kumabot sa punto nga naman makatubang ang inyong basahon kaning 17. So, mo na ang tubang nila. Kaya kung mayroon ka ng larawan diya sa templo, kung gipabungkag sa Dios o gipakalot ng bukog nganong wala man ni kaluta o nganong wala man ni gipabungkag. So, mo na ang gikuha ng atiman. So, dili, niabot na dili sa kwano sa punto sa mga pagsupak. So, ito na isgutan nila, mga pagsupak nga kasagaran yun, kanang pangdaot sa tuwa ba? Kanang mga Katoliko nga wala pa kayo na ibawan. So, ang ginagamit natin kasi Exodo 20, versikulo 3-5. Paliyon ko bro. Exodo 20, versikulo 3, hangtod sa 5. So, nindot po kung maka-download mo ano yung paano kaning Biblia nga Bible sa Katoliko. Mas simple. Pero, mas mali po na ano na Biblia kay para ma-master pa ni bro nanay. Tres, 5. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga nailalom sa yuta. Ayaw pagyumbong sa bisan unsang Dios o pagsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios o abubuhan ako sinutan ko kadtong nagsaligway kanako lakip ang ilang mga kaliwat ang sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. So, klaro na nga kung nadungog nga mga inukit sa tao nga Dios. So Dios man nagpasabot lang ng isod kanang Dios dili tinuod. So kaya ningon man diya wala gyud tay nadungog diya nga larawan ni Maria, larawan sa mga apostoles, larawan ni Kristo, wala gyud tay nadungog. Ang giingon diri nga inukit nga mga larawan nga Dios. So pasabot kanang ilang gipangkuan sa tuwa, hindi na sila makapabarok, hindi na sila makapamatuod. Kaya di na yung pala mention nato na silang ingon nga nabay pangalan na isulat niya. Tanang balarawan, ibawan sa Dios. Kung mura na ang kasagaran mo, tubag ko sa mga sigipos nga, tanang balarawan, ibawan sa Dios, hindi lang tubag basta-basta. Tungod kay nasayod man sila sa Exodo 25 nga ang mismo ang Ginoo nagpabuhat ng larawan.
Muna no kung nagilarawan gitugot na usay dili. Usab dinhi sa Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 16 hangtod 17. Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 16 17 nga naibaba di kasulti may mata di kita siyempre nabalay larawan nga tuwang idea yung maningog ka di dagan ka kay multo. Aliyaw ko bro. Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Larawan sa bisan unsang gagway, sa lalaki o sa babae, sa bisag unsang mananap o langgam, o sa bisag unsang mananap o lang. So, muna lang ang mga larawan sa babae, mga ilang gipunting muna, ang larawan ng mga mere, mga lalaki, ako na ilang gipunting ha. Pero wag yun, nag-ingon nga, larawan na yung pangalan. So, di ako sa kwan, kung basahin niya sa Salmo. 115, versikulo 4, 8, 8. Namasayaran na ito din nga naibaba, di kasulti. Salmo 115, versikulo 4, 8. Ang ilang mga Diyos hinimo sa plata o bulawan. Mga binuhat lamang sa tao. May mga baba sila pandili makasulti. May mga mata pandili makakita. May mga dalunggan sila pandili makadungog. May mga ilong pandili makasimot. May mga kamot sila pandili makahikap. May mga tiil pandili makalakaw. O dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos o mga Diyos-Diyos na nagsama o mauusap ang misalig sa mga Diyos-Diyos. Yeah, no? So, klaro no, nga ningon din na, nga naibaba, di istorya, na mata, di kapita. So, mo na nga ang larawan, siyempre na balay larawan nga istorya. O, bisan si Dr. Jose Rizal yan, nagtigog. O, kung tanongin mo na, di ko na mo tingog, kay tungod kay larawan na, nagpasabot, representan na na kang Dr. Jose Rizal. O di na usap sa tuwang patagusan ng yung ID. So, identification. So, kana, nagpamatuod ba nga itong ID, nagdala maglarawan ng Diyos-Diyos na. Hindi nino kay representar na kita na. So, muna ang gibuti pasabuti na kung makabangga mo niini nga kuha, ingon nyo yung muna nga. Kanan ba dahil larawan ni isa rin nagkukit sa mga larawan, isang pulbang langgam. So, mga tao rin din nagkukit na. So, kanang larawan sa gipasabot din na naibaba o kana sa tuwang ID, pasabot na representan na kanang tawana kita na kanang atong ID da kita na didili na yung kung nanay tayo larawan Diyos na. So muna no ang ingon din na nga muna yung kasagaran nila nga pang supak dagang kayo ni kaning mga ginagamit nila about sa pano. So diya kanang ilang tumag mga balang sa diya sa balang kasulatan Biblia ang tumaybawan nga padayon sa Dios. Adunay mga larawan nga dili supak o sa iyang dili supak sa iyang kabubuton. So mo na nga kuano. So di na usab sa ato ang simbahan Katoliko nga nagutay gihuptan diya nga ingon nga ang atong mga larawan wala man ako na sila ilha nga mga Dios kundi representa na sa tuwang mga santos, mga apostoles kana ato kang mamamili sa itong inahan sa ito ang Ginoo, sumuna no, wala na ito na sila gila nga. So kanang ingon ko nila nga, diya mato ni San Pablo, diya sa 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 4, nga kanang, ato basahon na, para mga sayran. Ang Diyos, muna nagpamatuod nga dili tinuod ng suno. 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 4. 1 Corinto Kapitulo 8, versikulo 4. Nihangyo sila kanamo gani mamugos nga tugutan sila pagtabang sa katauhan sa Diyos sa Hudiya. 8 bro, 8. Ay, 8. 2 Corinto ba ni? Ay, 1 Corinto, ngara. ay 8. 1 Corinto 8:4.
busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga ihalad ngadto sa mga Diyos. Naibalo kita nga ang Diyos dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Diyos. No? So, ang Diyos di ay dili tinuod. So, susama itong atong nabanggit ganina sa Exodo 20, versikulo 3-5 nga, mga Diyos na mga inukit nga larawan. Usab dito sa Deuteronomio, nga naay babae, naglarawan sa babae, larawan sa lalaking babae, ng mga Diyos. So, magsimba ang Diyos. So, di na, kini mga nakakuha sa Salmo 115, nagpasabot ka na, basta Diyos na pulong, dili yun na tinuod. So, lahat sa ito ang Ginoong Kristo, nga Diyos mo yun siya. So, kung na yun nga, wala ko, no? Bisang usaw na itong pangita sa Biblia, wag yung pangalan sa maniging libro kanina, no? Nasa yung nakakuha nga, atagi ko, versikulo niya, na nabay larawan, pangalan sa itong mga apostoles, o mga santos, o di yun sila kahatag na tima. Na mingon sila Diyos nga nang malarawan. Karang ilang nga ginagamit ng teksto, wala din yung mga pangalan niya. Puro rin yun na mga akusasyon na nga dili sila makapabaro. So di na, so ang mga Diyos, kung mabasa kita sa Biblia, atong may bawang nga sa sinugdan, ang mga Hudiyo lamang mauwi na kaila sa matuon nga Diyos, o kang mga dini-Hudiyo, Diyos lamang ang ilang mga Diyos, kaya mga Diyos lamang sa mga Diyos uban mga nasod. Apan ang Ginoo mao nagbuhat sa tibuok kalibutan. So mabasa nato na diya sa Salmo kapitulo 96 versikulo 5. So tungod na nano ang Israelita magud sa una ang mga Hudiyo dugay panahon nga naulipon na sila almost 430 years nga naulipon. Mao bitaw tong mga Israelita na ang ilang simple lang amo nila simbang Diyos madapig yung kanito kung dili ka mo sila di papakanon mo na no dato palihog ko bro Salmo 96 versikulo 5. Ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang. Apan ang Ginoo mao'y nagbuhat sa kalangitan. So diyan no, so diya sa Israel nga kaniadto mo na nga ang ilang napalibutan na sila ng mga Diyos, itong mga Ehiptuano no. Ang mga Ehiptuano nagsimba na sila sa mga Diyos kasi halos tanan nila nga mo na katong mga pagkaulipon sa mga Israelita, so mo tuwang uban nagabi na nakasundog mo na nga bisag usaw itong mga Israelita bisag pa man giluwas sa Dios pinakita ang Moises na pila na ka almost 30 to 40 days bago nisaka si Moises sa bukid Sinai dugay sa kabalik no. So naingon ang mga Israelita nga gipatigong niya ang mga bulawan mga kuwan nagbuhat sila og Diyos sa turok. Kung na kay tungod kay ang ilang ang pangisip o ang ilang gidakan nakuha na sila ng mga ilang mga amo, naulipon na sila niya. So, ang ilang mga amo, mga nagsimba, mga Diyos. So, muna nga, muna natakdan sila ba? Pero, dili ka na nalagipipila ka, mga Israelita kanito nga, nagpabiling yapon, wala takot sa sabay-sabay na sila, pero nagpabiling yapon ng ilang pagkuhan sa Diyos. So, diya usap sa kuhan. So, muna, kung naingon ganina, no, diya sa Exodo 3:7, na ang Ginoong Hesus na pakatawa ang mga Hudiyo na ulipon sa ituhanon nga 430 years. So, muna nga naulipon diya sila. So, dili, maong ang uban ng mga Hudiyo nagalgal o nadala sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, si Astarot, si Kamos, o si Moloch. So, mabasa na ito na diya sa 1 Hari, Kapitulo 11, versikulo 33. Aliw, masaya na ito dili nga, nabi ka ng pagbasa sa Biblia, nabi yung ang Diyos-Diyos ka muna amulihanon, nabi ka. So, ito basahon. Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 33. So, tulo ni kabre, Diyos-Diyos, masayra na ito ang madunggan na kinsa ka na mga Diyos-Diyos. Unang Hari, 11:33. Gihimo niya kini kay gisalikoy man ni Solomon ang Ginoo o nagsimba siya kang Astarte nga Diyos sa taga Sidon, kang Kamos nga Diyos sa Moab, ug kang Mulok ang Diyos sa mga Amonihanon. Wala siya magtuman sa kabubuton sa Ginoo ug sa mga kasuguan. Lahi siya kang David nga iyang amahan. So, klaro no? So, sa atong sitas nga gipadayon dinhi, nabi yung pangalan. Dili lang kayo nungod lang na Diyos, yaway mga pangalan. Kini, tulong pala ni kabog, no? Nausap din sa kwan, bro. Pasahon niya po na ito diri sa
Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 18. Tanaw na to din, si Kinsa nga Diyos usab. Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 18. Oh, 18. Mitubag si Elias, dili ako naghimog kasamok sa Israel, kundi ikaw, ug ang panimalay sa imong amahan kay isalikuhay mo ang suguan sa Ginoo, ug misimba ka sa mga Baal. No? Klaro no nga, si Kuan, si Mitubag si Elias, dili ako naghimog kasamok sa Israel, kung dili, ikaw ug ang panimalay sa imong amahan. Kay isalikuhay mo ang kasiguan sa Dios, so ang Ginoo, ug misimba siya sa mga Baal. So muna mga igsoon nga nagyud tay kapakita o nagyud tay kapadungog nga nagyud pangalan sa diha nga si Kinsa na ang mga misimba na siya sa taga mga kay Baal. So mga Dios man ni. Dili may igsoon ato sa masayran diri nga sumala ni San Pablo kana si Baal kay naisot wala man ni na katong sa sa unang hari 18 so wala na ingon nga Dios. So dinhi atong iprove na to, i-connect na to na diya sa Roma Kapitulo 11, versikulo 4, nga kana si Baal, Dios. Roma Kapitulo 11, versikulo 4. So, atong makunig na, kanina duha kasitas ni siya, unang hari. So, wapo niya na maanad kang kuhan ba, buklat sa Biblia. Labi na kung namoy ingani o kaning Unsa may gitubag sa Dios kaniya? May gilain ako 7,000 ka tawo nga wala magsimba sa Dios nga si Baal. So nadungog nato no nga Dios nga si Baal. Dito sa unang hari og Dios so wala tayo nagdungog nga Dios pero dinhi ikunik nato diya sa Roma 11:4 na si Dios nga si Baal. So dinhi mga igsoon kumingon kita nga inukit sa tao. Kung tanan mga inukit sa tao, mismo gani ang Dios nag-ukit. Siya mismo ang nag-ukit. So diya sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 9. Na mismo nag-ukit ang Diyos. Zacarias Kapitulo 3, versikulo 9. So sa dako nga bato, nag-ukit ang Diyos mismo. So pinagi ako nga bato, papasok niya ang sala sa kalibutan. So itong basahon. Zacarias Kapitulo 3, versikulo 9. Sa atubangan ni Josue, ibutang ko ang usa ka bato nga 7 ang lawong. Ulitan ko kini og sulod sa usa lamang ka adlaw, papason ko ang sala nining yutaa. Klaro no? Ukitan ko kini. So matod sa Dios no, nagingon siya sa atubangan ni Josue, ibutang ko ang usa ka bato nga 7 ang naong. Ulitan ko kini sa sulod sa usa lamang ka adlaw, papason ko ang sala nining yutaa. So katong nga larawan, katong nga dako nga bato nga ulitan sa Dios 7 ka naong. So pinaagi ato papason sa Dios sa usa lamang ka adlaw. So mismo ang Dios nag-ukit. So kumingon sila, ubi diya sa Genesis 2:6 nga 26 nga ang kuan sa sinugdanan ang pagbuhat sa Dios nga sa tao. So siya mo itong gipurma og larawan sa tao. Buhat sa gapo, iyang gipurma. So mismo ang pinakauna nagbuhat og larawan ang Dios yun. So muna nga mapamatudan na ito din ang gatong makuan. So dila sa Malakay 2, Kapitulo 2, versikulo 11 nga ang templo sa Dios dili pwede butangan sa mga larawan sa Dios. Kanya bro. Malakias Kapitulo 2, versikulo 11. So ang templo sa Dios dili pwede butangan og mga larawan sa mga Dios. So diya sa tuwang simbahan wa Dios. Isang usaw na basa og buklat. Malakias. Paano Jod? Ikaw bro, nakada Malakias bro. Kaliw ko bro. Malakias, kada ako maning gipakuan usad. Kani mag-download man ni. Malakias 2:11. Kaliw ko bro. Gilapas sa katawhan sa Huda ang ilang gisaad sa Dios ug nagbuhat sila gilad nga butang sa Israel ug sa Jerusalem.
gipasipalahan nila ang templo nga gimahal sa Dios. Ang ilang kalalakian ang asawa sa mga babae nga nagsimba laing mga Dios. So muna nga ang ilang gipasipadaan sa Dios, gipasipadaan nila sa ang templo sa Dios, no. So gilapas sa katawan sa Huda ang ilang gisaad sa Dios ug nagbuhat sila ngilad nga butang sa Israel ug sa Jerusalem. Gipasipalaan nila ang templo nga gimahal sa Dios ang ilang mga kalalakihan nangasawa sa mga babae nga nagsimbang laing Dios. So dina sa templo mismo dito sa Huda ilang gilapas sa mga kasuguan sa Dios kay nag-asawa naman sila sa mga nagsimba og Dios. So dili gyud ta pwede nga makitipon nga pariyana karon na tay gihigugma diha. Nasayod kita nga alang isimba ni mga Dios nga nasawaon na to. Pero gugma gyud ka, bata na ito. So misal na ni. So wala no. So atong ikwan ibadayon. So kini atuang simbahan o templo balaan man ni, balaan dapit. So, nag-ingon diri sa 2 Kronikas Kapitulo 3, Gis, nga ang balaang dapit adunay mga larawan. 2 Kronikas Kapitulo 3, versikulo 10. So, sige lang kay puhon-puhon nato ni pag mga friends na ta sa FB, pang-send na naman sa inyo ha. Para kaghan na tamukan. 2 Kronikas 3 Gs. Ang dapit nga labing balaan gibuhatan niya duha ka kirubin nga metal ug sa pawan niya bulawan. No? Klaro ang balaang kwan ang dapit. So balaan ang simbahan ang templo na ay mga larawan. So bato din na ang balaang dapit adunay mga larawan. So kini ato ang mga pinalangga ng mga dili Katoliko ang ilang simbahan ng templo adunay larawan. So wala din na klaro. Na may larawan diha siguro isa lang na ulo ra. So muna nagingon din nga ang balaang dapit adun gikulitan og mga larawan. Ug diha sa kaalam ni Solomon kapitulo 6 versikulo 10 nga pareha sa to nga nagtagad sa larawan nga balaan kaalam ni Solomon kapitulo 3 6 oh. Kita kay nag-isip ta nga balaan na itong mga larawan isipon usab kita nga balaan moabot ang punahon nga matubang kita sa Dios. So dili na ta magpuliki nga matubang ta nganong nagbitbit ka nang kwintas kag cross tungod kay gibalaan nato ni so balaanon usab kita pagatubang nato puhon. So manano. So basta dili lang ang maluwas ang magpadayon ulahutay. Kalam size is to no. Oh, kalam. So kalam size Gs. Ano naman kita? Ano to size this? Size Gs. Kini mga balaang butang ug kun inyo ginintag doon sa pag-agi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakatun kamo niining pagtulunana, makahimo kamo pagpanalikod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Okay? So klaro no nga sa adlaw sa paghukom, kung ingon ta dito nga ngano nagdagatog na kuan mo mga larawan o diya sa inyong panimalay na mo larawan. So mato din ha nga nagilat ang balaan ang mga larawan diya sa panimalay sa simbahan. So dili na ta magpuliki o tubag dito tungod kay gibalaan usab kita sa Dios. Kay pag abot sa panahon nga hukman ta pagatubang nato dito dili na ta magawa sa atong pagpanalig tungod kay ibalaan man pud usab kita sa Dios. So mato din no. So diya may sol. So mato sa bilang no nga nag-ingon sila nga si Moises lang daw ang gisugo sa Dios sa pagpamuhat og larawan. So dinhi sa balaang kasulatan parting daghana. Masayran na to diri parting daghana dili maihap ang isugo ang mga personahe. Pero nalay uban diri nga wala gisulat sabagod sa pagbuhat sa pagbuhat ni Moises ni Adam, di ba? Ang gibinghing isgot dito nga anak niya si Cain, Abel.
pagkawala ni Cain, nanganak sila pila ka tuig si Seth. Kaliwatan ni Moises, no? Si Seth, pagkasunod nato, tulo na sila kalalaki, no? Nanglabay yung panahon, kay 900 years kung ni ang edad na konsiyan. Nanglabay yung panahon, nag-isgot dito nga nanganak pa si Ad-Iba o mga babae o mga lalaki. So mo na wala na to naisgot yung sa mga pangalan. Kaya kung iisgot na to itong mga pangalan, so mati lang nagana. No? So mo na nga katong nako'y makapangutana sa inyo nga sa tupaday nanay tao din nga tumura to. Kay nilayas man si Cain na si Abel, kay pagkapatay na nilayas. So nga nung nagminyo man, pagbalik. Nagdala mo sa igsoon. Tungod kay ang naasawa niya, posible gapon nga iya igsoon. Nga nang labay panahon, nagkita sila. Kay mo na nga pa. Kay kung basaw na to ang Biblia, wala may nakasulat dito nga laing tao na nakikita. Mo na. So dina, basaw na to ng Exodus, bro. Exodus 31, versikulo 2 o 5 nga napay gisugo ang atong ginuya na si Israel. So basaw na to. So dili lang si Moises ang gisugo sa Dios. So napa tara si Israel na si gahum o na si kaalam sa pagupit pero unsay ingon niya hatagan pa yun niya og dagdag gahum o kaalam para sa tabasa bro. Ipili ko si Bezalel ang anak ni Uri na anak ni Hur sa baray ni Huda. 405 bro. Ipuno ko siya sa akong gahom o ihatagag kaalam o hiya sa pamuhat o bisan unsa. Siya mao ang maghimo sa mga maanindot nga mga dibuho ginamit ang bulawan, plata o bronze. Siya ang maghimo sa mga alahas, ang magkulit sa kahoy o sa tanang matang sa buhat. So klaro no? So si Bezalel gipili usab sa Dios na magbuhat ng mga larawan. Nanay kaalam si Bezalel apan gidugagan pa yung gahom o kaanas o katahas aron ma-almost perfect ang pagpabuhat o pagdibuho. No? So diya, si Bezalel usab, gihatagan usab si Bezalel o kanang katabang nga sa Dios. Aron na siya mga katabang si Bezalel si Oholiab. So ipadayon mo sa size angkod sa 11 nga sa size kung mga sarada. Padayon. Napadya, dagan kayo. Ang lanang nga igdidihog ug ang humot kay insinso alang sa Sa David. size bro. Sa size. 31 size. 2 1. Size. O aron may makatabang kang Bezalel. Gipili ko usab si Oholiab, ang anak nga lalaki ni Ahisama sa banay ni Dan. Ihatagan ko usab og katakos ang tanang hanas nga mga trabahador aron buhaton nila ang tanang butang nga gisugo ko kanimo. So diya ang magpulong no si Bezalel o yatagan sa Dios si Bezalel ang katabang si Oholiab o mga trabahador. Buti pa sa ang mga trabahador pati naghana ni. So pagpabuhat og mga larawan. So magingon man na sila nga si Moises lang ang gisugo. So masaya na to diya sa Exodus 31 nga si Bezalel si Bezalel pagabot sa versikulo 6 si Oholiab o mga trabahador. So mo na hantod karon nagingon sila nga sa daang tugon ra man na nganong kay Jesucristo. Wala naman na gisugo. Nagsugo ba si Jesucristo aron pagbuhat ng mga larawan. So dito kanina sa atong naisgutan diya sa Hebreo kapitulo 9:5 aduna gyapon yung mga larawan sa mga anghel. So buti pa sa Old Testament o New Testament nagpabiling gyapon ang kaya kanang trabahador maguna isa na sa magnegosyo na nga nagpabuhat diya ang mga larawan bisag unsa mga tela, mga disenyo tanan sa simbahan o sa mga pari sa ilang mga kuano gyapon na apil gyapon na mga trabahador diya sa pagpamuhat nila og kanang mga suoto nila nga mga disenyo, so mga dibuho. So man nga gikan sa kaniadto hangtod karon nagpabiling gyapon nga wala na ingon nga kutob lang ang pagpamuhat og larawan dito sa laang tungkol kundi hangtod gyapon dito kay daghang gyapon kang mabasa sa Biblia nga naan mga larawan. So padayon ta. So mao na to ang atuang topic mo sa may tungod sa larawan. Dili ka sa kwan sa sin kay kini nga topic atuwa tulo ni ka sisyon no so sa sinta. O sa sin sa Santos.
So, ang sin, o English na holy. Idos, Hebreo, Agido, sa Griego, Santos, Espanyol, Balaan, sa Bisaya. So, ang CCC na, 957, Catechism of the Catholic Church. So, nagkaingon din sin is a person officially recognized, especially by canonication, as being entitled to public veneration and capable of interceding for people on earth. So sa Bisaya na, noon ang Santos, mao ang tao nga giila, labi na pinaagi sa katubayan, sa pagkasanto nga angay nga pagdahi o pagpasilungog o makahimo sa pagtabang sa mga tao dinhi sa kalibutan. So muna itong mga pag-ampulo na nagdoon kita sa mga santos, so muna nga makahimo sila o pagdawat sa itong mga pag-ampo intercession. Hindi ng etymology, ang kagikan sa pulong nga santos, sila na siya. So ang pulong nga gikan kini sa Griego, ang pulong nga agios, nga nagpasabot na to sit apart. So sa Bisaya, paglain. To sanctify, pagkasantos, to make holy, pagkabalaan. Sa Latin, sanctos, sa English din, sa Bisaya, balaan. So sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 28, masera na ito ang santos nasa langit. Ito masano. Doon ito po, Mateo 26, 29, ang unahan na po ang 19, 28. Mateo 19. Na ang mga santos, tuwa na sa langit. So, nahingpit na sila. Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, hiniglingkod ko unya sa anak sa tao, sa iyang mahimayaong trono diha sa bagong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinunan, ulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. No, sa kwan bro, sa 26 bro kanang Mateo 26. So 29. 26 29. So nagingon din nga mulingkod usab ang mga napulog duha ka apostoles. So kuyog na sa atuang Ginoong Kristo. So mo na ingon nga ang mga apostoles na langit ni. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag inom niining mong bino. Hangtod sa adlaw nga miinom ako sa bagong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. So yung klaro kayo nga ang atong mga apostoles kuyog na sa atuang labing halag ng Dios. So mo na nga kanang atuang mga kanang atuang magpagpakitabang sa ila magsara na to niya nga makadawat din sila og mga pag-ampo. So mo na ng intercession to. So masawsa na to itong mga pagsubak ganina nga naman ang mga Katoliko. Ito naman ang mga santos na dili man kini makatabang kay si Kristo ra ang manluluwas. Sumala diya sa bro? Sa Ezekiel 14:20. So ato masayang din nga ang Diyos bato nila mo nilang gamiton. Si Kristo lang daw ang makaluwas, wala na ilaing kuwan kay sumala din sa Ezekiel 14 na wala katabang sa mga tao na naadito sa mga pagampo. So ato masahon. Bisan pag nagbuyo uban kanila si Noe, si Daniel ug si Job, tungod kay ako buhi man nga Dios. Kining tulo ka tawo nga dili makaluwas sa ilang mga anak, mauray maluwas ang ilang kaugalingon tungod sa ilang pagkamataro. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. No? Sa ingon nila nga si Noe, si Daniel o si Job nga maura day makawala day tungod kay ako buhi man nga Dios kini tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang mga anak. So ilang mga anak ni Noe o ni Daniel dili sila makaluwas sa ilang mga anak diya sa Israelita matawag man. So tungod naluwas sila tungod sa ilang pagkamatarong. So sila mismo lang. So mo nilang ginagamit ko nga na si Noe diya na si Daniel wala sila katabang. So ang Ginoo daw si Kristo ang Diyos na daw ang makatabang. Pero mga itson, atong pamalandong ngayon. So, kini kung unsa gali ng sitas na gamiton para masayra na to kung unsay connection, pariyani 20 man eh. So, pinanan, basahon kini mo ni sa ulo. So, para masayra na yung unsay connect ba, asa makakunik. Sa Ezekiel 14,
si 20, so ako maning gibasa. So nasayran ako diya sa 12. Ezekiel 14, 12 no. Masayran ko ang kumaga 12, 13. Masayran mo basa. So Ezekiel 14, versikulo 12, 13. Makita na to na nganong dili makatabang si Noe o si Daniel tungod kay mabasahon na. So mo na ang tubag. O ang Ginoo miingon kanako, tawo, kung makasala kanako ang usa ka nasod tungod sa ilang pagbiya kanako, sinutan ko kini ug kuhaon ang kisaligan nila sa ilang pagkaon ug padad-an ko silang gutom aron mga matay ang mga tawo ug kahayupan. Bro. So nganong wala makatabang si Noe si tungod kay namiya sila. So didiya sa ilang pagtuo sa Dios. Dito na sila ni kuwan sa mga Diyos. So nganong wala makatabang. So sa ato ang pagpatabang diay kanang atong mga angin, mga santos ya kung magpatabang ka pagampo, apan wala ka sa sakto nga kahintang. So unsa ka kahintang? So katong nagbitbit pagka mga bukat nga sala ba? And then mortal sin. So dapat mas dunggol sa Dios ang mga paghangyo nato o ang pagpangayo sa mga santos sa atong mga pagampo kung limpyo na ta. Kaya kung siya diya sa Juan 9:31, dili mamilaw ang Dios sa mga makasasala. So kinahanglan usab na mas nindot yun na every time nagampo ta, limpyuhan sa nato atong kabalihon. Kung nindot mangumpisa number 1. So mortal sin ang unahon yun nato diya kay kini mga binyang sin, mga gagmay sala, pag-ampo nato diha, pagsimba nato diha, papaon na sa Ginoo. And then pagkagabi, mag-ampo na buta, pangayon na sa Ginoo itong mga sala. Mga gagawin sila, ampo mo, diyan na. Sa Rosario, naku kayo bawas diya sa pagkuhan. Sa pagtabang nato sa tuwing sikatao, nabawasan na po natong sala. Then, asa man nato na maprob, no? So, sa ulo, Juan 5:16, na adunay mga pag-ampo, nga gagmay, dungkol sa Diyos. So, kasama ko yun para